Mahilig ba kayong bumili ng sapatos online? Nako, mag-ingat po tayo. Dahil may bago na namang scam ang nadiskubre ng Responde. Kung saan ilang online seller ng iba't ibang uri ng sapatos ang nambibiktima ho gamit ang social media. Kung paano sinasagawa ang modus na ito, yan ang dapat niyo pong tutukan. Mahilig ka ba sa sapatos? Isa ka rin ba sa mga bumibili ng sapatos sa mga online shop sa halip na sa mga malls o physical stores? Kung gayon, mag-ingat kayo at baka kayo na ang susunod na magiging biktima ng mga manlolokong nagbebenta ng sapatos sa iba't ibang online platforms. Dahil isang online seller na nagbebenta ng iba't ibang sapatos sa Facebook ang inulan kamakailan ng mga reklamo dahil sa panlolokong ginawa nila sa kanilang mga buyers. Sila ang Sneaker Guru. Gaya na lamang ng post na ito ng isang biktima na itago natin sa pangalang Faye, kung saan binalaan niya mga tao na huwag bumili ng ibinebentang sapatos ng Sneaker Guru. Ayon sa biktima, bumili siya ng sapatos sa halagang 1,499 pesos. Pero pagdating ng package, isang maruming sapatos ang kanyang natanggap. Libre yun eh. Ano yun? Sa food panda available? Agad siyang nagpadala ng mensahe sa seller tungkol sa kanyang natanggap. At palusot ng seller, maling item ang dumating sa kanya. Magantay na lamang umano ng 2 araw dahil ipadadala nila ang tamang sapatos na kanyang binili. Pero pagkatapos lamang nito ay hindi na siya makapagpadala ng mensahe sa seller dahil nakablock na pala siya. Ganito rin ang nangyari kay Syra. Hindi niya tunay na pangalan na biktima rin ng Sneaker Guru. At dahil sa ganda ng promo sa halagang 1,350 pesos, abay, buy one take one na. Naengganyo siyang bumili ng sapatos. At matapos magkasundo, dumating na ang package. Ngunit pagbukas ng parcel, tumambad sa kanya ang ibang sapatos. Naka! Hindi yan! Boy! Kaya ano yan? Video eh! 1,350! Dalawang sapatos yun! Agad siyang nagpadala ng mensahe sa seller upang magreklamo. At ang natanggap niyang sagot, tulad na lamang na nakuha ang sagot ni Faye, halatang copy-paste lamang ang ginawa ng manluloko. Isang 15 anyos na biktima naman na taga Batangas ang ating nakausap. Ayon kay Ruel, hindi niya totoong pangalan. Nakita niyang Facebook page ng Sneaker Guru na minsang nagbabrowse siya sa social media. Nag-scroll po ako sa FB, then nakita ko po tong shop na to, Sneaker Guru po. And nag-send message po ako para po mas malaman ko po kung ano po yung mga bestseller nila. Akala ko po kasi legit kasi po nang tinignan ko siya, wala naman po masyadong mga bad records, mga ganun po kasi tinignan ko na po eh. Tapos po yun po, umorder po ako. Akala ko po kasi tunay kasi po nagsesend din po siya ng mga picture, mga ganun. Pati po yung mga pagpipilian meron din po kasi. Tapos meron pa po siyang binigay na video. So yun po, umorder po ako. Hindi ko na po nakuha yung number niya since akala ko po is katulad lang po siya ng Shopee na ibibigay lang po yung number ko tapos yung delivery then pupunta na po siya dito. Nung dumating na po, yung tindahan po sa labas ang kumuha. So binayaran na po nila. And then after ko po dumating from school, binayaran ko rin po dun sa tindahan yung binayaran po nila. Pagkabukas ko po, nagpa-video muna po ako sa pinsan ko sa bahay po nila. Nung binuksan ko po, nagulat po ako kasi po fake po yung dumating. Ano kaya? Sapatos? Ba't dalawa? Pagreresan ko kaya. Isa nga. Sige yan. Ano kaya? Agad din umano siyang nagreklamo sa Sneaker Guru. Pagka-receive ko po nung parcel is nag-send po ako ng picture sa kanya na bakit nga po ganito, bakit po sira yung
nag-reply po siya na sorry for it na wrong parcel po. Tapos yun lang po yung tas binilak na niya po ako. Ang balak sana niyang mapagkakitaan na uwi agad sa pagkalugi. Umorder po ako ng 2 sapatos, which is yung usapan po namin is 1,499, free shipping and cash on delivery po. And nung nabating po is sirang sapatos na pambabae po, tapos sobrang luma po na hindi pa po magka-size. Sobrang galit po talaga ako nun halos naiyak pa nga po ako bago po umuwi. Bagamat hindi itong unang beses na bumili siya online, ito naman ang unang beses na siya ay maloko. Maraming beses na po kasi akong umu-order sa online, and yung last nga po is yung sapatos, which is Precision 6 naman po, na maganda naman po yung quality na spike po. Maganda po yun, for 800 ko po yung nabili. And akala ko po pag umorder po ako, maganda rin po katulad po nung nauna, pero hindi naman po. Which is pagkakamali ko nga po, since Facebook nga po umorder, dapat nga po pala i-Shopee or Lazada. Sa Shopee po, alam ko po kasi pwede talagang i-refund. Kaso pag sa Facebook, hindi na po kasi wala nang contact sa seller. So ang ginawa ko po is, tinignan ko po yung sa Facebook po, tapos hinanap ko po yung number ng nag-deliver po sa akin. And kinontak ko po siya, and sabi ko po is kung pwede pong bumalik, and i-refund ko muna po kasi nga po fake yung dumating. And ang sabi po sa akin nung rider is na i-remit na daw po niya yung 1.5, so hindi na po makahabol. After po nun is hinanap ko na po ulit yung Facebook page niya, and then yun nga po nakita ko nga po yung isa po na nabiktima din. Sapatos? Ba't dalawa? Isa nga. Mas maganda po talaga sa online since mas madali po, and click mo lang po tapos sa isang araw or 2 days, 3 days, darating na po agad. Hindi po tulad sa pupunta pa po ng bayan, which is may pamasahe pa po, and yung stress po habang po naglalakad, mga ganun. Tapos ang mamahal pa po kasi pag sa bayan, tapos makipagtawaran pa po. Hindi po tulad sa online, which is mas mura. At para maimbestigahan ang panglolokong ito ng Sneaker Guru, una naming sinearch ang Facebook account ng Sneaker Guru. Sa unang tingin ay aakalain mo na talagang maayos silang nagbebenta ng sapatos. Ngunit kapansin-pansin na walang nakalagay na presyo sa bawat sapatos na kanilang ibinebenta. Kinakailangan mo munang mag-chat sa kanila para malaman ang halaga ng mga sapatos. Napansin din namin na ang nakalagay sa kanilang address ay Alabang Town Center. Kaya agad kami nagtungo sa naturang mall upang alamin kung meron nga ba silang pwesto doon. At ito ang aming nadiskubre. Excuse me, meron bang Sneaker Guru dito? Wala po. Wala? Oh, okay. Kasi ATC nakalagay dito eh. Ay, di updated to. Thank you. Agad din tayo nakipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry o DTI upang alamin kung ano ang maaring gawin ng mga biktima ng mga ganitong modus. Kapag ang ating buyer ay nag-order ng isang item, tapos ang dumating na item upon delivery na pinadala ng seller ay ibang-iba doon sa item na napagkasunduan ng buyer at seller, or pangalawa, kahit yun man yung item, depektibo yung item, or pangatlo, yung sira, hindi magamit ng buyer yung item. Mahuhulog yan sa tinatawag natin na deceptive sales practice or transaction under the Consumer Act. Kapag ganyan ang nangyari, maaari mag-file ng complaint ang ating buyer sa DTI. Ang proseso sa DTI, unang-una magkakaroon tayo ng mediation. Susubukan natin magkasundo si buyer and seller. Ang mediation natin ngayon ay online na lang nangyayari. So mabilis yung proseso. Kapag hindi sila nagkasundo, pwede tayo mag-proceed sa tinatawag nating adjudication proceeding. Ito na yung magfa-file talaga tayo ng formal charge, and then magkakaroon ng ebidensya, lahat ng yung proseso na yan. In the end, magde-decide si DTI kung sino ang karapat-dapat mag-return, replace, refund, or kung may karapatan man talaga si buyer. Kapag naka-block na si seller, hihingi tayo ng tulong sa CICC
or sa PNP para malocate si seller. Kapag na-block, meron tayong additional step. Kailangan natin matuntun pa yung seller na yon, no? More often than not, kapag kumpleto naman yung detalye na nakukuha natin, sineswerte tayo, nahahanap pa rin natin si seller at napapanagutan. Pero may mga instances na yun nga pag naka-block na, mahirap na talagang hanapin. So, tayo, tatry pa rin natin ang best natin kung anong pwedeng remedyo para dun sa buyer. Sa ngayon ay patuloy na gumagawa ng paraan ang kagawaran na mas mapalakas ang batas na magpoprotekta sa mga online consumers. Gusto ko rin i-add, no, for online transactions, meron tayong pinirmahan na Internet Transactions Act noong December 2023. Antayin natin lumabas yung IRR nun. Merong provision doon na nire-require ang mga sellers na magrehistro sa tinatawag nating online database. Ang online database na yan, nandun ang name, address, contact numbers, at saka itong magiging sagot natin sa mga sellers na hindi matuntun. Hindi ka na pwede maging online seller or hindi ka na pwede mag-engage as a seller on internet transactions if you do not register dito sa online database. So kasalukuyang pine-prepare ng DTI yung implementing rules and regulations dito. Isang online page din ng sneaker guru na nagbebenta rin ng sapatos sa Facebook ang ating nakita. At ayon sa kanila, sila ang totoo at lehitimong online seller. Bagamat tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag, sinabi nila na nag-file na sila ng reklamo sa PNP para patunayan na sila ang lehitimong sneaker guru. Naglagay na rin sila ng advisory sa kanilang official page upang magbabala sa mga mamimili na may gumagamit ng kanilang pangalan para makapanloko. Muli nagpapaalala ang ating programa na maging mapanuri sa ating mga katransaksyon online, lalo't naglipa na mga kawatan na ginagawa itong makinarya para makapanloko. Dahil simpleng mine or add to cart ay posibleng mauwi sa panghihinayang at pagkawala ng iyong inipong pera. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.